It's already 9:40 in the evening. It's still Friday, January 19. And as you can see, nandito na tayo sa Hall 2 ng SMX dito sa MOA. Samahan niyo ako sa loob. Tingnan natin kung ano yung laman ng aming rider's kit. Na napakarami na rin nagagandahang Vespa doon. Hindi natin. Ngayon, dito tayo ay batch 1. Siyempre, dito yung ating gears. Hindi ko muna sinusot kasi ang take-off natin is mga around 12 pa. Yung kanilang brake shield na ilalagay doon sa harapan ng ating Vespa. Yung kanilang napaka-lubet. Napakagandang Vespa. Ayan. Suotin natin yan mamaya on top of everything. As you can see, everyone is almost here. Approximate lang, I think this is a little less than 400 Vespas. Guys, mission accomplished. Lahat ng bukol dun sa kalsada ng Bulacan, ginawa natin parang marshmallow. So, this is with the combination of Eurogrip tires and Pro Fender shock. Syempre, yung endurance ready Vespa ng EV Moto. The Vespa Pilipinas Tourism Rally started sa MOA. Doon pa lang sa MOA, palabas pa lang from the starting grid, meron na tayong mga challenges na na-encounter. For me personally, hindi kompleto yung tulog. Syempre, galing pa ako sa trabaho on the same day before that night. Tapos paglabas ko pa lang dun sa starting grid, namatayan yung motor ko ng 3 times. The first one was dun pa lang sa loob ng SMX. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil malamig yung makina. The second time was around dun sa LRT. Around Pasay na yata yun. Namatayan din. And then before I got to Makati, namatayan ulit ng isang beses pa. So the whole travel, 3 times namatay yung motor ko during the first 2 to 3 kilometers. Pagdating sa EDSA, sobrang traffic. So kailangan ko talagang bomba-bomba para hindi mamatayan yung motor. So I thought to myself, sabi ko, what if umuwi na ako, i-message ko na yung crew, isampa na namin doon sa van yung motor, pero sabi ko, bigyan ko ng chance yung motor, baka nag-act up lang. So, dinaretso ko lang siya, after the EDSA traffic, nakarating kami dito sa East Avenue. Sabi ko, kapag okay ang motor sa East Avenue, try ko ulit until Quezon Avenue. Okay naman siya doon. So, I went ahead until North Avenue and hindi naman nag-act up na yung motor. Dinire-diretso ko na siya hanggang Balintawak, hanggang MacArthur, at hindi na nagkaroon ng problema yung motor doon. All throughout itong endurance event, so I was riding solo the whole time. Ang advantage siguro nun para sa akin is I can ride on my own pace. And if you can remember, we were trying to test. Naalala nyo guys, kung kaya ba talagang pag-isahin ang suspension performance and comfort and yung Pro Fender shocks natin. We put it to the maximum
ultimate test dito sa endurance na to, together with the Eurogrip tires. Personally, gaya nung sinabi ko, unang endurance ko to. So the products that we endorse here sa AV Moto, tinesting ko to the fullest dito sa endurance na to. Sa tulong ng Pro Fender shocks and Eurogrip tires, we were the earliest to arrive dun sa first checkpoint, which was in Tarlac. Tapos naman dun sa Tarlac, ang next checkpoint natin was dun sa provincial capital ng Pangasinan. I think that was in Lingayen. When I got there, siguro mga after 30 minutes, may mga dumating din na other groups na incidentally naging kaibigan na rin natin at nakasabay natin sila all throughout the ride. Nung natataka na yung aking passport, that was around 6 o'clock and I got there 5 o'clock. Marami na kaming nakasabay kasi 1 hour nga ako naghintay. Doon sa mga kasabay ko, ang ganda na ng pacing namin, sumikat na din yung araw until we get to Bani Municipal Hall. Siyempre, kwentuhan doon, picture-picture ng konti. And yung aming final destination and second to the last checkpoint before the finish line, we were able to get the best time in almost every checkpoint. All throughout the ride, may mga malalalim na lubak, of course. Merong feeling yung aking harap at likod na gulong na parang may foam with the help of our setup. For me, I highly recommend, basing from my experience dun sa Endurance Ready Vespa ng AV Moto. We were powered by the suspension ng Pro Fender, which I highly recommend. Also, yung Eurogrip tires provided me with the best possible grip. Kahit putik pa yan, lubak-lubak, mabuhangin, or syempre, we don't abuse the tires. But in my opinion, the Eurogrip tires, never akong pinahiya on the street, on the road, even dun sa endurance.